Suratul Anfal, ang labi ng digmaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa Anfal, labi ng digmaan. Sabihin, ang kapasiyahan hinggil sa labi ng digmaan ay para sa Allah at sa kanyang sugo. Kaya matakot kayo sa Allah at inyong isaayos ang alinmang hidwaang namamagitan sa inyo at sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo kung kayo ay tunay ngang mga naniniwala. Katotohanan, ang mga naniniwala ay yaon lamang na kapag ang Allah ay nabanggit, ang kanilang mga puso ay nanginginig sa takot at kapag ang kanyang mga ayat o kapahayagan ay binibigkas sa kanila, ito ay nakararagdag sa kanilang iman, pananampalataya at sa kanilang Panginoon sila ay buong pusong nagtitiwala. Sila ay ang mga nagsasagawa ng pagdarasal at mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila, sila ay gumugugol. Sila ay ang mga naniniwala ng makatotohanan para sa kanila ay mga antas ng karangalan mula sa kanilang Panginoon at kapatawaran at marangal na panustos. Ito ay tulad ng ikaw ay pinalabas ng iyong Panginoon mula sa iyong pamamahay ng makatotohanan para sa labanan ng Badr at tunay nga na ang isang pangkat mula sa mga naniniwala ay umaayaw. Sila ay nagkikipagtalo sa iyo hinggil sa katotohanan pagkaraang ito ay naging malinaw. Sila ay waribang itinataboy sa kamatayan habang sila ay nagmamasid sa kamatayan. At alalahanin o mga Muslim nang kayo ay pinangakuan ng Allah ng isa sa dalawang pangkat ng mga kaaway na ito ay mapapasa inyo at inyong hinangad na ang walang sandata ang maging para sa inyo. Ngunit ninais ng Allah na patotohanan o patunayan ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita at putulin ang pinag-ugatan ng mga di naniniwala. Upang kanyang patotohanan o patunayan ang katotohanan at pabulaanan o pawiin ang kabulaanan bagaman ito ay kinasusuklaman ng mga mapaggawa ng kabuktutan. Inyong alalahanin ng inyong hingin ang tulong ng inyong Panginoon at siya ay tumugon sa inyo na nagsabing, katotohanan, kayo ay aking palalakasin o daragdagan ng kawal sa pamamagitan ng 1,000 manganghel na nagkakasunuran sa isa't isa. At ito ay hindi ginawa ng Allah maliban bilang isang magandang balita at upang maging panatag ang inyong mga puso sa pamamagitan nito at walang tagumpay malibang nagmula sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Alalahanin nang kayo ay kanyang nilipos ng antok bilang katiwasayan mula sa kanya at kanyang ibinaba para sa inyo ang tubig, ulan mula sa kalangitan upang kayo ay kanyang gawing malinis sa pamamagitan nito at pawiin sa inyo ang masamang udyok ng Satanas at upang patibayin ang inyong mga puso at patatagin ang inyong mga paa. Alalahanin mo nang ang iyong Panginoon ay magpahayag sa mga anghel, katotohanan, ako ay nasa inyong panig, kaya inyong patatagin iyaong mga naniniwala. Ako ay maghahasig ng ligalig sa mga puso niyaong mga di naniniwala, kaya sila ay inyong hampasin sa itaas ng kanilang mga leeg at sila ay inyong hampasin mula sa bawat dulo ng kanilang mga daliri. Iyan ay sa dahilang sila ay sumalungat sa Allah at sa kanyang sugo, at sinuman ang sumasalungat sa Allah at sa kanyang sugo, magkagayon, katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpataw ng kaparusahan. Sa mga di naniniwala, iyan ang inyong nararapat na parusa, kaya ito ay inyong lasapin at katiyakan para sa mga di naniniwala ay parusa ng apoy.
O kayong mga naniwala, kapag inyong makatagpo yaong mga di naniniwala na sumasagupa sa labanan, huwag ninyo ibaling sa kanila ang inyong mga likuran sa pagtakas. At sino man ang bumaling ng kanila mga likuran sa gayong araw, maliban sa pagtalilis bilang estratehiya sa paglaban o pag-anib sa ibang kasamahan, katiyakang kanyang isinuong ang sarili sa puot na nagmula sa Allah at ang kanyang kanlungan ay impyerno at sadyang napakasamang patutunguhan. Gayunpaman, sila ay hindi ninyo napatay, kundi ang Allah ang siyang pumatay sa kanila, at ikaw, o Muhammad, ay hindi ang tunay na tumudla nang ikaw ay tumudla. Ngunit ang Allah ang siyang tunay na tumudla, upang kanyang subukan ang mga naniniwala ng isang mabuting pagsubok mula sa kanya. Katotohanan, ang Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. Ganyan nga ang naganap na pangyayari at upang pahinain ng Allah ang masamang balakin ng mga di naniwala. Kung kayo, mga di naniniwala, ay naghahanap ng paghatol, dumating na sa inyo ang paghatol o pagkatalo. Subalit kung kayo ay magsitigil sa pag-usig, ito ay makabubuti para sa inyo. At kung kayo ay magsibalik sa pag-usig, kami ay magbabalik at ang inyong mga hukbo ay walang idudulot para sa inyo ng ano paman gaano man ang dami ng inyong bilang. At katotohanan, ang Allah ay nasa panig ng mga naniniwala. O kayong mga naniwala, sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo at huwag kayong tatalikod sa kanya habang inyong naririnig ang kanyang mga tagubilin. At huwag kayong maging katulad niyaong mga nagsasabing narinig namin samantalang sila ay hindi tunay na nakarinig. Katotohanan, ang pinakamasamang nilikhang gumagala sa paningin ng Allah ay yaong mga bingi at mga pipi na hindi ginagamit ang kanilang tamang pag-iisip. Kung mayroon nga lamang silang nalalabing buti na batid ng Allah sa kanila, marahil sila ay bibigyan ng kakayahang makarinig, at kahit sila ay kanyang ginawang nakaririnig, magagawa pa rin nilang talikdan ng may pagtutol ang katotohanan. O kayong mga naniwala, tumugon kayo sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at sa Kanyang sugo kapag Siya ay nanawagan sa inyo sa anumang maghahatid sa inyo ng buhay, at dapat ninyong malaman na ang Allah ay makapangyarihang nasa pagitan ng tao at ng kanyang puso, at katotohanan sa Kanya ang inyong pagtitipon na lahat. At inyong katakutan ang fitna, hirap at pagsubok na hindi lamang tanging daranasin niyaong mga gumawa ng kamalian na kabilang sa inyo, subalit alalahanin na ang Allah ay mahigpit sa pagpataw ng parusa. At inyong alalahanin nang kayo ay mangilan-ngilan at kayo ay inilipusta sa kalupaan at inyong pinangambahan na kayo ay maaaring dukutin ng mga tao, subalit kayo ay kanyang binigyan ng isang kanlungan. Kayo ay kanyang pinalakas sa pamamagitan ng kanyang tulong at kayo ay kanyang pinagkalooban ng mabubuting panustos upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. O kayong mga naniwala, huwag kayong magtaksil sa Allah at sa kanyang sugo o magtaksil o magtalo-sira sa inyong mga amanat, tiwala, habang inyong nalalaman ang ibubungang kasamaan nito. At dapat ninyong malaman na ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak ay isang pagsubok lamang, at katiyakan sa Allah na sa Kanya ang isang dakilang gantimpala. O kayong mga naniwala, kung inyong katakutan ng Allah, Kanyang ipagkakaloob para sa inyo ang pamantayan ng paghatol sa pagitan ng wasto at mali, at Kanyang papawiin sa inyo ang inyong masasamang gawa at magpapatawad para sa inyo, sapagkat ang Allah ang may tangan ng dakilang biyaya. At alalahanin mo, kapag nagbalak laban sa iyo o Muhammad
Yaong mga di naniniwala na ikaw ay kanilang susugpuin o ikaw ay kanilang papaslangin o ikaw ay kanilang itataboy mula sa Makkah. Sila ay nagbabalak, ngunit ang Allah ay nagbabalak din laban sa kanila at ang Allah ang pinakamahusay sa mga nagbabalak. At kapag ang aming mga ayat, kapahayagan ay binigkas sa kanila, sila ay nagsasabing, narinig na namin ang Quran. Kung nais namin, maaari kaming bumigkas ng tulad niyan. Ito ay walang anupaman maliban sa mga alamat ng mga sinaunang tao. At alalahanin nang sila ay magsabi, O Allah, kung ito man ang Quran ay katotohanan na ipinahayag mula sa iyo, kung gayon, paulanan mo kami ng mga bato mula sa langit o padalahan mo kami ng isang mahapding parusa. Subalit sila ay hindi parurusahan ng Allah habang ikaw, O Muhammad, ay nasa kanila, at sila ay hindi parurusahan ng Allah habang sila ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa Kanya. At bakit nga ba hindi sila parurusahan ng Allah samantalang kanilang hinahadlangan ang mga tao patungong Masjid al-Haram at gayong sila ay hindi nararapat na maging mga tagapangasiwa nito? Walang sino man ang maaaring maging tagapangasiwa nito maliban yaong mga natatakot sa Allah, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakababatid. At ang kanilang pagdarasal sa sagradong bahay, ang Kaaba sa Makkah, ay walang kabuluhan maliban sa paswit o sipol at tunog ng palakpak ng mga kamay. Kaya inyong lasapin ang parusa para sa anumang hindi ninyo pinaniwalaan. Katotohanan, iyaong mga di naniniwala ay gumugugol ng kanilang yaman upang kanilang hadlangan ang mga tao sa landas ng Allah at sila ay patuloy na gumugugol dito. Subalit di maglalaon, ito ang kanilang magiging siphayo. Pagkaraan, sila ay magagapi at iyong mga di naniniwala ay titipunin sa impyerno. Upang bigyang pagkakilanlan o kaibahan ng Allah ang masama mula sa mabuti at upang kanyang ilagay ang ibang masasama na nakapatong sa ibang kasamahang masama at sila ay ibunton ng magkakasama at sila ay ilagay sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sila yaong mga nawalan o mga talunan. Sabihin mo sa mga di naniwala na kung sila ay magsisitigil, ang anumang naunang nangyari noon ay patatawarin para sa kanila. Ngunit kung sila ay nagsibalik sa pag-uusig, sa makatwid, ang pagkasumundan ng naunang mga mapaghimagsik na tao ay naganap na. At kayo ay makipaglaban sa kanila hanggang maglaho ang fitna, pag-usig, at hanggang ang relihiyon o pagsamba. Ang lahat ng mga ito ay para sa Allah lamang. Ngunit kung sila ay nagsitigil, katiyakan na ang Allah ay ganap na nakikita sa anumang kanilang ginagawa. At kung sila ay magsisitalikod, magkagayon, dapat ninyong malaman na ang Allah ay ang inyong tagapagtanggol, pinakamahusay na tagapagtanggol at pinakamahusay na tagapagtangkilik. At dapat ninyong malaman na ang ganima, labi ng digmaan na inyong nasamsam mula sa anumang bagay, katotohanan na ang ikalimang bahagi nito ay dapat na ilaan para sa landas ng Allah at para sa sugo at para sa kanyang malalapit na kamag-anak, gayon din sa mga ulila, mga dukha at mga naglalakbay na nagigipit, kung tunay nga na kayo ay naniwala sa Allah at sa anumang aming ipinadala o ipinahayag sa aming alipin, si Muhammad sa araw ng Furqan. Ang araw na ang dalawang hugbo ng magkabilang panig ay magsagupaan sa Badar at ang Allah ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay. At alalahanin ng kayo mga mandirigmang Muslim ay nasa malapit na dako ng lambak at sila ay nasa malayong dako ng isang panig at ang kanilang karaban, pangkat, ay nasa higit ng babang bahagi ng lupa kaysa sa inyo.
At kung sakaling kayo man ay gumawa ng tipanan upang sila ay inyong sagupain, maaaring kayo ay hindi magkakasundo sa inyong tipanan, ngunit nangyari ngang kayo ay pinagbuklod upang ipatupad ang pangyayaring na itakda na ng Allah na yaong mga lilipulin, sanhi ng kawalan ng paniniwala ay maaaring malipol ng ayon sa malinaw na katibayan at yaong mga nararapat mabuhay o mga naniniwala ay mamuhay ng ayon sa malinaw na katibayan at katotohanan. Ang Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. Alalahanin nang sila ay ipinakita ng Allah sa iyong panaginip na sila ay mangilan-ngilan o Muhammad. At kung kanyang ipinakita sa iyo na sila ay nakararami sa bilang, marahil kayo ay mawawalan ng tapang at marahil kayo ay magtalo-talo sa pangyayari hinggil sa pakikipaglaban. Subalit kayo ay iniligtas ng Allah mula sa gayong pangyayari. Katotohanan, siya ang maalam ng anumang nasa mga dibdib. At alalahanin ng kanyang ipinakita sa inyong mga paningin ang kanilang mangilan-ngilang bilang nang kayo ay magsagupaan sa Badar at ginawa niyang kayo ay palitawin sa kanilang paningin na mangilan-ngilan lamang upang tuparin ng Allah ang pangyayaring naitakda na at sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng pangyayari. O kayong mga naniwala, kapag inyong makakasagupa ang hukbong sandatahan ng inyong mga kaaway, tumindig kayo ng matatag at inyong alalahanin ang Allah sa tuwina palagian upang sakali kayo ay magsipagtagumpay sa inyong mga mabubuting layunin. At sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo at huwag kayong magtalo-talo sa isa't isa upang hindi maglaho ang inyong tapang at hindi panawan ang inyong lakas at manatili kayong matiisin. Katotohanan, ang Allah ay nasa panig ng mga matiisin. At huwag kayong maging katulad niyang mga nagsilaba sa kanilang mga pamamahay nang may pagyayabang at naglalayon lamang na sila ay makita ng mga tao. Subalit kanilang hinahadlangan ang tao mula sa landas ng Allah at nasasaklawan ng Allah ang anumang kanilang ginagawa. At alalahanin mo ng ginawang kaaya-aya para kanila ng Satanas ang kanilang mga masasamang gawain at nagsabing, walang makakagapi sa inyo sa araw sa Badar na ito mula sa mga tao. At katunayan, ako ay inyong karamay. Subalit, nang ang dalawang lakas sandatahan ay magsagupaan sa isa't isa, siya, ang Satanas, ay lumayong tumalilis at nagsabing, katotohanan, ako ay malaya at walang kaugnayan mula sa inyo. Katotohanan, aking nakikita ang anumang hindi ninyo nakikita. Katotohanan, ako ay natatakot sa Allah sapagkat ang Allah ay matindi sa kaparusahan. Alalahanin mo nang magsabi ang mga mapagkunwari at yaong mga taong sa puso nila ay may sakit ng kawalan ng paniniwala. Ang mga taong ito, mga Muslim, ay nalinlang ng kanilang relihiyon. Subalit hindi nila nalalaman na sino man ang buong pusong nagtiwala sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. At kung iyo lamang makikita kapag hinuhugot na ng mga anghel ang kaluluwa niya ang mga di naniniwala sa oras ng kamatayan, kanilang hinahampas ang kanilang mga mukha at likod, at silang mga anghel ay nagsasabing inyong lasapin ang parusa ng naglalagablab na apoy. Iyan ay bunga ng anumang kasamaang dinala ng inyong mga makatarungan sa kanyang mga alipin. Kanilang nakakatulad ang masamang kinaugalian ng mga mamamayan ni Paraon at niyaong mga nauna sa kanila. Sila ay hindi naniwala sa mga ayat kapahayagan ng Allah, kaya sila ay hinablot at pinarusahan ng Allah nang dahil sa kanilang mga kasalanan. Katotohanan, ang Allah ay ganap na malakas, mahigpit sa kaparusahan. Iyan ay sa dahilang hindi kailanman babaguhin ng Allah ang isang pagpapala na kanyang ipinagkaloob sa mamamayan hanggang hindi nila binabago ang anumang nasa kanilang mga sarili. At katotohanan, ang Allah
ay lubos na karirinig, maalam. Kanilang nakakatulad ang masamang kinaugalian ng mga mamamayan ni Paraon at niyang mga nauna sa kanila. Kanilang itinakwil ang ayat, kapahayagan ng kanilang Panginoon, kaya sila ay aming winasak, sanhi ng kanilang mga kasalanan, at aming nilunod ang mga mamamayan ni Paraon sapagkat silang lahat ay mga mapaggawa ng kamalian. Tunay nga, ang pinakamasamang nilikhang gumagala sa paningin ng Allah ay yaong mga di naniniwala sapagkat sila ay hindi maniniwala kailanman. Sila ay ang mga ginawan mo ng kasunduan. Pagkaraan sila ay sumisira sa kanilang kasunduan sa tuwina at sila ay walang nadaramang takot sa Allah. Kaya kung sila ay iyong magapi sa gitna ng digmaan o Muhammad, sila ay iyong hawiin sa pamamagitan niya ang mga nasa kanilang mga likuran upang sakali sila ay mapaalalahanan. At kung ikaw ay may makatuwirang dahilan upang iyong pangambahan ang kataksilan mula sa kaninumang tao, ibalik mo ang kasunduan sa kanila sa mahusay na paraan. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kataksilan o mapagkanulo. At huwag aakalain niyang mga di naniniwala na kanilang mapangungunahan malalagpasan ang parusa. Katotohanan, kailanman ay hindi nila matatakasan ito. At lagi kayong maghanda laban sa kanila ng anumang inyong kakayahan sa pamamagitan ng lakas at ng mga kabayo o ng mga kagamitang pandigmaan upang sa pamamagitan nito ay inyong sindakin ang mga kaaway ng Allah at inyong mga kaaway at yang mga iba bukod sa kanila na hindi ninyo nakikilala. Subalit nababatid ng Allah kung sino nga sila at anuman ang inyong gugulin sa landas ng Allah, ito ay may kabayaran sa inyo at kayo ay hindi gagawan ng kamalian o ng di makatarungan. At kung sila ay humayo sa tawag ng kapayapaan, magkagayon, ikaw ay humayo sa tawag na ito at buong pusong magtiwala sa Allah. Katotohanan, siya ang lubos na karirinig, ang maalam. At kung sila man ay maghangad na ikaw ay kanilang linlangin, magkagayon katotohanan, ang Allah ay sapat na para sa iyo. Siya ang nagtataguyod sa iyo sa pamamagitan ng kanyang tulong at ng mga naniniwala. At kanyang pinagbuklod ang kanilang mga puso, at kung ikaw man ay gumugol ng lahat ng yamang nasa kalupaan, hindi mo magagawang pagbuklurin ang kanilang mga puso. Ngunit ang Allah ang siyang nagbuklod sa kanila. Katotohanan, siya ang ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. O propeta, ang Allah ay sapat na para sa iyo at para sa mga sumusunod sa iyo mula sa mga naniniwala. O propeta, hikayatin mo ang mga naniniwala na makipaglaban. Kung mayroon mula sa inyo ng 20 matiisin, kanilang magagapi ang 200, at kung mayroon sa inyong 100 matiisin, kanilang magagapi ang 1,000 mula sa mga di naniniwala, sapagkat sila na di naniniwala ay mga taong hindi nakauunawa. Ngayon, pinagaan ng Allah ang hirap para sa inyo, sapagkat kanyang nababatid na mayroong may hina sa inyo. Kaya kung mayroon sa inyong 100 tao na matityaga, kanilang tatalunin at magagapi ang 200 di naniniwala, at kung mayroon sa inyong 1,000, kanilang tatalunin ang 2,000 sa kapahintulutan ng Allah, at ang Allah ay nasa panig ng mga matiisin. Hindi marapat para sa isang propeta na magkaroon ng mga bihag mula sa digmaan hanggang kanyang lubusang magapi ang kanyang mga kaaway sa lupain. Ang iba sa inyo ay naghahangad ng mga mabubuting kapakinabangan ng mundong ito. Subalit, ang Allah ay naghahangad para sa inyo ng kabilang buhay
at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Kung hindi lamang sa inaitakdang tagubilin mula sa Allah, marahil kayo ay dinapuan ng malaking parusa ng dahil sa ano pa mang inyong kinuha o ginawa. Kaya kainin o gamitin ang anumang inyong nakuha mula sa labi ng digmaan na pinahihintulutan at mabuti at inyong katakutan ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, maawain. O propeta, sabihin mo sa sino mang bihag na nasa inyong mga kamay, kung batid ng Allah na may nalalabig pang buti na nasa inyong mga puso, kayo ay bibigyan niya ng higit na buti kaysa sa anumang kinuha sa inyo, at kayo ay kanyang patatawarin at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Subalit kung sila ay naghangad na ikaw ay kanilang pagtaksilan o Muhammad, tunay na kanilang pinagtaksilan ng Allah noon pa man, kaya ikaw ay binigyan niya ng kapangyarihan sa kanila at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. Katotohanan, iyaong mga naniwala at lumikas at nagpunyagi sa pamamagitan ng kanilang yaman at ng kanilang sarili sa landas ng Allah at iyong mga nagkaloob sa kanila ng matutuluyan at tulong o pagdamay, sila ay wali, tagapangalaga sa isa't isa. Ngunit iyong mga naniwala, ngunit hindi nagsilikas, sa kanila ay wala kayong pananagutan upang sila ay inyong ipagtanggol hanggang sila ay magpasyang magsilikas. Subalit kung sila man ay humingi ng tulong hinggil sa relihiyon, sa makatuwid, sila ay inyong tulungan maliban lamang kung ito ay laban sa mga taong may pinagtibay na kasunduan sa pagitan ninyo, at ang Allah ay lubos na nakikita sa inyong ginagawa. At iyong mga di naniwala ay wali, tagapangalaga ng isa't isa, kaya kung hindi ninyo magagawang magkaisa, kayong naniniwala ay magkakaroon ng fitna, pagsubok at pag-usig sa buong kalupaan at malaking katiwalian o kaguluhan. At iyong mga naniwala at nagsilikas at nagpunyagi sa landas ng Allah, jihad, at iyong mga nagbigay sa kanila ng kanlungan at matitirahan at pagdamay o pagtulong, sila iyong mga naniniwala ng totoo sa kanila ay may kapatawaran at pinagpalang o masaganang panustos. At iyong mga naniwala pagkaraan ng unang paglikas at nagsilikas at nagpunyagin kasama ninyo sa landas ng Allah, sila ay kabilang sa inyo, subalit ang kamag-anakan sa dugo ay nakahigit hinggil sa karapatan ng pamana batay sa kautosang itinakda ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay maalam sa lahat ng bagay.